Hello guys, welcome back to my channel. This is the part 2 video of our DIY power bank or DIY power station. Today, dumating na yung mga ibang parts na in-order ko online para makompleto natin yung build natin, no? Although merong part na hindi dumating, yung voltmeter na in-order natin dumating pero wrong item. So, ito lang yung mga dumating guys. So, papakita ko sa inyo. Alright guys, so previous video natin, ito yung isa lang yung ganito natin. So, ito yung pangalawa dumating na. Yan. And then dumating din ito, yung ating USB. Yan, USB charger. Ito yung pang sasakyan ito, no? So, ayan, meron siyang polarity, negative, positive. 12 volts input, ang balalabas 5 volts agad. Wala siyang wire. So, nag-pre-built na ako ng switch. Ayan. Isi-series natin dun sa USB. Ayan. And dumating din yung AC. Ayan. AC socket natin. Ayan. Although baka hindi natin siya magamit kasi yung walls nung power bank natin or power station natin medyo manipis, no? Pag marami yung butas parang medyo unstable na siya. So for now, let's pass muna dito. Same goes with this, yung ito sana yung gagawin ko main power switch. Still optional naman siya, pero for now, wag muna natin ikabit, no? And ano pa ba? Ito. Yan. So, nag-order kasi ako ng ganito, guys. So, yung yan. Cigarette charger na merong switch. Ito. Yan. So, dalawa. So, isa sa electric fan. Tsaka yung isa is to anything na 12 volts. Extra ko lang to actually, pero magagamit natin yan. Then ito ay yung dalawa. So ito, kakabit na natin. Tsaka papakita ko sa inyo yung ginawa ko pala dun sa electric fan. Previously sinabi ko, itong electric fan na to is 6 volts lang. Pero ang gusto kong mangyari dun sa ating power station is maging parang standard siya na 12 volts lang. Ang ginawa ko is ganito guys. So as you can see dun sa likod, yung wire pinasok ko na. Tapos nag-series ako ng switch. Ito yung isang switch natin na nakaraan. Yan o. Tapos, so may dalawang wire yan dun sa loob. And then yung DC jack niya na 12 volts input, nilabas ko lang din doon sa ilalim. Kasi balik ganito nangyari, no? Ayan. Alright. So, itong back converter natin, meron tong input tsaka output, no? So, doon sa input side, ito yung papunta dito sa 12 volts DC jack. So, input ng 12 volts, nandito lang yun. And then yung output niyan, yan yung naka-series dun sa switch dun sa likod. So parang naging standard 12 volts na tong electric fan na. So pwede dito kahit anong klaseng 12 volts na supply basta sa DC jack papasok. So kuberan lang natin, no? Ito guys. Pakita ko guys sa inyo na ano, standard na to. Okay, tayo na natin siya. Yan. So to test, meron ako dito 12 volts charger, 12 volts, 2 ampere na may
ito, DC jack. So, saksak natin siya sa power. Ito guys, so DC input. Oh, naka-turn on agad. So, ayun guys, so, may switch na siya. Ayan. So, magana na yung fan natin sa 12 volt input. Okay. Alright. So, yan yung isa sa mga gagamitin natin dun sa ating power station. So, tabi na muna natin ito. So, pwede ko na siyang gamitin gamit lang itong adapter, and then pwede ko rin gamitin siya dun sa power station natin gamit nitong wire na to. Okay. So, guys, nasukatan ko na to yung mga bilog-bilog na ito, no? Na pre-drill na ako dun sa box natin. Ito yung ibabaw, nilagyan ko ng sticker kasi medyo may dumi dito eh. Tapos gusto ko kasi malinis yung ibabaw. Ayan guys, so dito yung dalawang cigarette. Baka hindi ko muna lagyan ng switch kasi naubusan ako. Although open circuit naman sila kapag walang nakasaksak. So safe din naman. Pag naman may nakasaksak sa kanila, meron namang switch yung pinili kong wire, so safe pa din. Dun sa kabilang side, ayan, nakaparallel na to dun sa plug dito. Tapos yung sa from the charger, may series siya na switch. Ito. Ayan guys. Ayan. So mata-turn off natin yung charging using that switch. Same way, hindi rin lagi naka-turn on yung voltmeter nitong charger na to. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, ito lang. Ito yung kinakabit sa battery. Kasi pag naka-turn on yan, may fan kasi ito. So, nag-a-act siya as voltmeter. Pero may fan kasi itong umaandar. So, plus yung voltmeter, may fan pa. So, without the switch, mako-consume niya yung magka-consume siya ng power. So kaya natin nilagyan ng switch niya para anytime pwede natin patayin yung charging or yung voltmeter. Ayan. Now dito naman, ito binutasan ko na to guys. Para dito sa ating USB. Yan. Tapos dito ko ikabit yung switch niya. Kaya sabi ko sa inyo, literal na kutsilyo lang ginamit ko dyan. So kasi yung drill ko, hindi yung nakita yung malaki. So binutas ko siya. And then pagkabutas ko, ito yung ginamit ko pampalaki. So ganyan, tapos kakayasin mo lang. Ganyan lang, pa konti-konti. Tapos testingin mo kung kasya na. Pag kasya na, sinisin mo lang. Ano lang guys, ganun lang ginawa ko dyan. So maayos naman yung pagkakabilog. Bilog naman. Yan, so ito. Okay. Assemble natin to guys. I-set up ko lang yung camera para nakafocus tayo dito sa build. And then, i-assemble natin yung box na para mas pwede natin to isara. Hello guys. Ayan. Sana nakita nyo, no? Hirap yung position ng camera. Okay, so sige, kabit na natin. So unahin natin tong USB charging. So meron tong quick charge, yung 2.1 ampere tsaka 1 ampere. And then yung kanyang switch isi-series natin. Siguro unahin natin tong switch. Yan.
Yun, maigpit na. Ayan. So, ito. On, off. Ayan. Then, kabit natin ito. So, ito ay negative. Itim. So, sa negative ko siya kakabit. Susukatin ko lang ito para sa negative. Para hindi masyadong mahaba yung mga wire natin. Yan. Tapos, meron akong connector. Okay, so magkakabit tayo ng ganito. Yan. Yan. Tig-isa sa positive tsaka sa negative. Tingnan natin kung kakasya ito. Sana huwag maliit. Yun, sakto lang, sakto lang. So, pwede. Okay. Okay, so yung dulo niya yung wire, tapos yung ano, ayan o. Diyan muna, tsaka ito ay para dun sa positive. Okay. Yun lang, kailangan natin ikutin ito. Actually, luwangan natin ng konti yung butas. Medyo titread pa natin ang haba ng thread. Yun. Ayun guys, so nakita nyo, kutsilyo lang yung ginamit ko. Bilog pa rin naman siya. Tandaan lang, para manipis. Para siyang kinakayas mong paikot. Yan. Sana lusot lang. Yun, sakto lang. Then, yung takip nyo isa ibabaw. Ayan. Ayan guys, oh. Meron siyang lock. Ito yung lock niya. May thread ito. Wait lang, tinan ko yung ano. Color coded to. So, negative itong gold. Sakto yan. So, negative doon kung kakabit yung ito. Switch. Kasi doon siya malapit. At din yung color coding niya. Okay. And then, oops, mali. Lagay ko muna pala yung lock. Yung lock niya di thread. So ginilid ko guys, no, para dito may option pa tayo kung ano natin. Pwede natin ilagay yung voltmeter na in-order ko. Pwede dito yon. Nag-request ako ng refund kasi mali yung sinend nila sa akin. Hindi naman voltmeter. And then siguro switch. Pero tingnan natin. Medyo malambot kasi yung ano, yung wall nitong case ng battery. So parang ang pangit niya pag maraming butas. Ayan, so na-skip na. So, kabit ko yung sa switch. Series ko na sa USB yung switch. Then, ito yung sa positive side ng switch. No USB, sorry.
Connect ko lang. Yan. Alright. So, yung isa doon sa negative. Negative ng battery. Luwangan ko lang. Itong isa is lagyan ko lang ng konting space. Actually, pwede ko na itong hindi putulan. Kabaan ko lang to. Guys, sandaling mag-strip pag meron kayong ganito, no? Sa Lotus ko to nabili. Maraming klase nito, pero ito, mura lang to sa Lotus. Alright. So, wait lang guys, nagising yung mga bata. Assist ko lang bumaba ng stairs. Alright guys, so pasensya na. So, tuloy na tayo. Tama ba? Sound check, gumagana pa. Ayun. Okay, so nalagyan na natin ng connector yung dulo nito. Saka nito. Kabit ko na dun sa battery. Actually, isabay na natin yung iba. Testing lang muna natin ito. This side. Maluwang. Okay. So, itatap ko lang, papakita ko na gumagana. Okay guys, so. So, pag na-open nyo kasi ito guys, ito may ilaw ito. So, ito naka-off, to turn on ko. Yan lang, may ilaw, di ba? Off. Turn on ko. Yun, di ba? May ilaw. So, gumagana na siya. So, meron na tayong dalawang USB connection dito. Yan. Okay, so, turn off natin. So, magiging gamitin yan. Next is yung sabay na natin ito dun sa ano. Dito. Dito naman guys, yung sa takip natin, no? Ikabit na natin itong isa. Itong cigarette. Ang tawag ba dito? Outlet. May mga butas na rin ito. Tapos, ito talaga mahigpit yung butas nito. Kasi pangit siya pag maluwang. Yan. Hindi, yung isa pa. Ito yung bagong dating. So, negative sa labas. Positive yung gitna. May rubber isolator. Okay. Merong fuse. Tingnan natin kung meron. Meron. Same yung isa. So, kaya to safe kasi open circuit naman siya pag wala nakasaksak. Tapos may fuse pa siya. Saksak lang natin lang. Gino. Yun. Alright guys, so yan, dalawa. 1, 2. Still optional yung switch dito. Dito. May space pa sa gitna if ever. Pero for now, hindi na muna natin gagalawin yan. Okay, so ayan. So mahaba yung wire natin. And kagandahan dito is meron silang mga terminal sa dulo. Terminal connector. So, hindi tayo naghihinang, hindi tayo nagbubuhol. Puro tornilyo lang. Lahat sila. Okay. Kabit natin ito. Lahat ng negative nagkakasama.
Tapos, dito natin itong sa USB. Tapos, sa side din, para space. Ayan. Hindi siya may ipit, okay? Alright. Ayan. Ipitan natin. Pwede naman tayo sa positive. Ay, babaw natin. Excuse me po. Yan, tanggalin natin yung tornado dito. Yan, ipitin natin sa ilalim. 1, 2. Okay, and isabay natin yung sa USB. Yan. And then, ilak na natin. Nag-fit, matigas. Ayan, yung lang. Okay. Okay, sensingin natin yung isa sa mga kable. So, ito yung kable. Open natin to. Ayun guys, so may ilaw. Yan. So, ibig sabihin may 12 volts na tayo dito. Sa kabila naman. Ayan. Ayun guys. So, yan. So, meron na tayo 12 volts. Tigas. Yun. Okay, doon naman tayo sa charging side. So, dito na muna to. Lahat yan, dito lalaglag sa gitna. Sa gilid pala, sorry. Yan. Okay guys, so ayan po, working na po yung DIY power station natin or DIY power bank. Ayan po, nakikita nyo. So ito mismo yung battery, ito yung power bank natin, power station, and ito po naka-inverter po. So connected dito yung inverter natin, siya yung nag-utilize itong port na to. 220 po yung output niya, nakasaksak po yung isang electric fan na 220 volts. Ito po yung maliit, ayan. Ayan po, maandar po naka number 2. Then yung other socket po is utilized by the 12 volt electric fan. So po natin patayin, ayan o, yung malaki po. Ito. Buksan ko. And then yung USB po, USB port natin is nakasaksak po siya sa cellphone. Ito, kanina 54 nung sinaksak ko. Tingnan natin yun, 59% po, 59. Uy, medyo malabo, no? Anyways, 59 po yan. So nag-charge po siya. So there you have it guys. I hope you enjoyed the video. Sana may natutunan kayo. See you in the next video.